Magandang umaga po. Bago natin simulan ang ating panalangin ng sama-sama, inaanyayahan ko kayo na patahimikin ang inyong mga puso at maglaan ng ilang sandali upang pagnilayan ang salita ng Diyos. Sa Ebanghelyo ni Mateo, Kabanata 23, versikulo 25 hanggang 28, binalaan tayo ni Jesus na nagsasabi, "Saba ninyo, mga eskriba at mga Fariseo, mga mapagpaimbabaw, nililinis ninyo ang labas ng saro at pinggan, ngunit sa loob ay puno ng kasakiman at pansariling kapakanan. Sa loob mo ay puno ng pagkukunwari at kasamaan." Buksan natin ang ating mga puso sa pagmumuni-muni na ito at hayaan ang Diyos na magsalita sa atin sa sandaling ito. Sa unang tingin, ang mga salitang ito ay parang malupit. Ngunit kung pakikinggan nating mabuti, maririnig natin ang sakit sa tinig ni Jesus. Hindi lang niya sila sinasaway dahil sa pagkondena, ibinunyag niya ang isang mas malalim na katotohanan, ang pagkakahiwalay sa pagitan ng ipinapakita natin sa mundo at kung sino talaga tayo sa loob. Si Jesus ay hindi nagsalita ng may kalupitan, ngunit may habag. Ang kanyang mga salita ay isang paanyaya na bumalik sa mahalaga, ang puso. Kung tayo ay tapat, lahat tayo ay naroon. Maaring hindi tayo mga Pariseo sa templo, ngunit lahat tayo ay mas nag-aalala sa hitsura kaysa sa pagiging tunay. Ilang beses na ba tayong ngumiti sa harap ng publiko habang nagdadala ng masasakit na damdamin sa loob? Ilang beses na nating itinaas ang ating mga kamay bilang papuri ngunit nagtatanim ng sama ng loob? Sinubukan naming magmukhang mabuti habang binabaliwala ang mga lugar sa aming mga kaluluwa na nangangailangan pa ng pagpapagaling. Ang katotohanan ay lahat tayo ay may mga nakatagong sulok sa ating mga puso. Lahat tayo ay nahaharap sa pakikibaka, sakit, at peklat na mas gugustuhin nating itago. Natatakot kami kung ano ang isipin ng iba kung nakita nila ang aming kahinaan. Natatakot tayong hatulan, magmukhang mahina o hindi sapa. Ngunit may isang bagay na dapat nating tandaan. Nakikita na ni Jesus ang lahat. Alam niya ang bawat sulok ng ating kaluluwa, bawat intensyon, bawat tahimik na pakikibaka, bawat takot na hindi na ipahayag. At gayon paman, hindi siya tumalikod. Hindi inilalantad ni Jesus ang ating mga kapintasan para hiyain tayo. Hindi niya tayo hinarap para hatulan tayo. Nagliliwanag siya sa ating mga anino dahil gusto niya tayong pagalingin, hindi ipahiya tayo. Gusto niyang buhatin ang bigat na nagpapabigat sa atin sa loob. Gusto niya ang totoong tayo, hindi ang bersyon na inilagay natin para pasayahin ang iba. Dahil sa Kanya, ang pinakamahalaga ay hindi isang walang kapintasan na anyo, kundi isang taos pusong-puso. Kaya tinatanong kita, ang taong nakikita ba ng iba ay katulad mo kapag ikaw ay nag-iisa sa piling ng Diyos? Kapag walang audience, kapag walang laman ang entablado, kapag ikaw lang at ang Panginoon, totoo ka ba sa Kanya? Hinahayaan mo ba siya sa mga lugar na masakit? O nasanay ka na bang magsuot na maskara kahit sa iyong mga panalangin? Madaling mahulog sa tukso ng mga pagpapakita, lalo na sa kulturang Kristiyano ngayon. Pinupuri natin ang mga espiritual na tagumpay at hinahangaan natin ang disiplina at debosyon. Ngunit kapag pinalitan ng mga ito ang transparency, nagiging mapanganib ang mga ito. Ang Diyos ay hindi ginagalaw ng mga ideal na larawan, siya ay naantig ng katotohanan ng puso. Kung ang mensaheng ito ay nakaantig sa iyong puso, tumulong sa pagpapalaganap ng salita. Mag-subscribe sa channel, mag-like, magkomento at magbahagi sa isang taong kailangang makarinig nito. Sama-sama nating baguhin ang buhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang dakilang kagandahan ng paglakad kasama ang Diyos ay hindi niya hinihingi ang pagiging perpekto. Ang hinahanap niya ay katapatan, tunay na pagsuko. Hindi inaasahan ng Diyos na darating ka ng walang kapintasan. Nang maayos ang iyong buhay, gumaling ang lahat ng iyong mga sugat at nagtagumpay ang lahat ng iyong mga kasalanan. Ang gusto niya ay dumating ka ng eksakto kung ano ka, kasama ang iyong mga pagdududa, kahinaan, pasakit at pakikibaka. Dahil ang lugar ng presensya ng Diyos ay hindi isang yugto para sa pagkilos, ngunit isang altar para sa pagsuko. At naroon, sa sagradong espasyong iyon kung saan nalalantad ang puso, na ang biyaya ng Diyos ay nakahanap ng puwang upang kumilos ng malalim. Alam ng Panginoon ang bawat bahagi ng iyong pagkatao. Nakikita niya ang higit sa kung ano ang iyong ipinapakita. Alam niya ang mga salitang hindi mo pa sinasabi, ang mga takot na wala kang lakas ng loob na magtapat, ang mga laban na iyong nilalabanan sa katahimikan. At kahit na sa harap ng lahat ng ito, hindi siya tumalikod. Sa kabaligtaran, iyak na sa mga sandaling ito siya ay lumalapit. Itinuturo sa atin ng Biblia, sa awit 51, versikulo 17, na ang mga hain na nakalulugod sa Diyos ay bagbag na espiritu, isang bagbag at nagsisising puso, o Diyos, ay hindi mo hahamakin.
Hindi tinatanggihan ng Diyos ang mga lumalapit sa Kanya ng may katotohanan. Hindi niya isinasara ang kanyang sarili sa mga dumarating ng may pagpapakumbaba. Naunawaan ito ni David gaya ng naiintindihan ng iba. Siya ay isang makapangyarihang hari, isang matapang na mandirigma, isang inspiradong makata. Pero higit sa lahat, tao siya. Nagkamali siya, nahulog siya, nagkasala siya na malubha. Gayunpaman, tinawag siya ng Diyos na isang taong ayon sa aking sariling puso. Hindi dahil perpekto siya, kundi dahil sincere siya. Hindi itinago ni David ang kanyang mga kahinaan sa Diyos. Siya ay umiyak sa harap niya. Sumigaw siya ng awa. Inamin niya ang kanyang mga kasalanan, nang hindi sinisikap na bigyang katwiran ang mga ito. At ang katapatan na ito ay umantig sa puso ng Diyos. Itinuro sa atin ni Jesus na kung ano ang nasa loob ng isang tao, ay higit na mahalaga kaysa sa kung ano ang nakikita sa labas. Hinarap niya ang mga Parisiyo, hindi dahil sa kanilang maliwanag na pagiging relihiyoso, kundi dahil sa kawalan nila ng panloob na katotohanan. Inihambing niya ang mga ito sa mga pininturang libingan, maganda sa labas, ngunit puno ng kamatayan sa loob. At ang larawang ito ay nagsisilbing babala sa ating lahat. Dahil, sa maraming pagkakataon, sinusubukan din nating lumitaw na mas mahusay kaysa sa atin. Itinaas natin ang ating mga kamay sa pagsamba habang nagtataglay ng sama ng loob sa ating mga puso. Nakangiti kami sa publiko habang may dalang lungkot sa katahimikan. Lumilitaw kaming malakas habang nagkakawatak-watak sa loob. Ang Diyos, gayunpaman, ay hindi humahanga sa mga anyo. Hindi siya natinag sa performances namin. Ang umaaki sa puso ng Panginoon ay ang pagiging tunay. Nais niyang makahanap ng isang tunay na altar sa atin. Kahit basag, kahit simple, basta totoo. At sa kapaligirang ito ng katotohanan siya ay gumagawa ng malalim na pagpapagaling. Ibinabalik ang nasira, nililinis ang marumi at binubuhay ang tila patay. Maaring sinubukan mong maging tapat sa mga tao at tinanggihan. Maaring binuksan mo ang iyong puso, sinabi sa kanila ang iyong sakit, ipinagtapat ang iyong mga pagkakamali, at tumanggap ng paghuhukom bilang kapalit. Ngunit ang Diyos ay hindi katulad ng mga tao. Hindi kanya nasusukat sa hitsura mo. Hindi kanya pababayaan kapag natuklasan niya ang iyong pinakamasama. Alam na niya ang lahat tungkol sa iyo bago ka pa umiral, ngunit pinili ka niya. Pinili niyang mahalin ka ng walang hanggang pag-ibig na hindi nangangailangan ng pagiging perpekto, ngunit nagnanais ng presensya. Sa Diyos, maaari mong ihinto ang pagpapangga. Makahinga ka. Pwede ka na magpahinga. Hindi niya hinihintay na ayusin mo ang iyong sarili bago siya lumapit sa iyo. Ito ay tiyak na kapag ikaw ay mahina na nais niyang yakapin ka. Kapag nalilito ka, gusto kanyang gabayan. Kapag marumi ka, gusto kanyang hugasan. Ang gusto niya mula sa iyo ay hindi isang idealized na version mo, ngunit ang tunay na ikaw. Sapagkat sa lugar na iyon ng katotohanan ay sinisimulan niya ang pagbabago. Ito ay hindi tungkol sa pagpapanggap na banal, ngunit tungkol sa pagpayag sa iyong sarili na gumaling. Hindi ito tungkol sa pagiging maganda, ngunit tungkol sa paghubog niya. Ang buhay Kristiyano ay hindi kailanman tungkol sa pagpapakita. Ito ay palaging tungkol sa puso. Tinatawag ka ng Diyos ngayon. Hindi para gumanap, hindi para magpahanga, kundi para magbago. Nais niyang lumapit ka sa Kanya nang walang mga filter, walang maskara, walang tako. Dalhin sa Kanya ang lahat, ang iyong mga kapintasan, ang iyong mga pasakit, ang iyong mga kasalanan, ang iyong mga nasirang pangarap. Dahil doon sa lugar ng pagsuko magsisimula ang kagalingan. Doon namumulaklak ang intimacy. Ito ay kung saan ang pananampalataya ay tumigil sa pagiging hitsura at nagiging tunay, malalim na pag-ibig. Kung ang mensaheng ito ay nagsalita sa iyong puso, mag-subscribe sa channel, i-like ang video na ito, iwanan ang iyong komento at ibahagi ito sa isang taong kailangan ding makarinig ng katotohanan ito. Sama-sama nating ipalaganap ang liwanag ng Ebanghelyo na nagpapabago sa mga puso. Ngayon, habang lumalapit tayo sa panalangin, nais kong malaman mo na hindi na kailangang itago ang anuman sa Diyos. Hindi na kailangang subukang magmukhang malakas o itago ang mga kahinaan. Ang imbitasyon ay darating kung ano ka, na may bukas at tapat na puso. Ang panalangin ay isang panahon ng pagpapalagayang loob kung saan maari tayong makipag-usas sa lumikha ng sansinukob tungkol sa ating mga pasakit, takot, kagalakan, at pag-asa. Ito ang puwang kung saan ibinabagsak natin ang ating mga maskara at hinahayaang makita tayo ng Diyos. Sa buong kasaysayan, maraming halimbawa ang nagpapakita sa atin kung gaano kababa ang loob sa harap ng Diyos ang susi sa pagtanggap ng kanyang biyaya. Sa Ebanghelyo ni Lucas, Kabanata 18, mga bersikulo 9 hanggang 14 na, sinabi ni Jesus ang talinghaga ng dalawang lalaking pumunta sa templo upang manalangin.
Ipinagmamalaki na mapagmataas na parisio ang kanyang mga gawa at kabutihan, habang ang maniningil ng buwis, nabatid ang kanyang mga pagkukulang, ay humingi lamang ng awa. Itinuro ni Jesus na ang maniningil ng buwis, hindi ang parisio, ang lumayo na inaring ganap sa harap ng Diyos. Ito ay nagpapaalala sa atin na higit na pinahahalagahan ng Diyos ang isang mapagpakumbaba at nagsisising puso kaysa sa pagmamataas at palabas na anyo. Ang katotohanan ito ay kailangang umalingaw-ngaw sa ating buhay ngayon. Kadalasan, sa paghahanap natin ng pag-apruba, naliligaw tayo sa isang gawain ng pagiging perpekto at pagpuna sa sarili. Sinisikap nating tanggapin ng iba, itago ang mahirap at mukhang maayos, kahit na ang ating kaluluwa ay pagod. Ngunit ayaw ng Diyos na tayo ay mabuhay upang masiyahan ang mga tao. Nais niyang mamuhay tayo upang palugdan siya, na may tunay na puso na kinikilala ang mga limitasyon nito at sumisigaw para sa kanyang tulong. Kapag sumuko tayo sa ganitong paraan, hinahayaan natin ang Diyos na gawing lakas ang ating kahinaan, ang ating kalungkutan sa kagalakan, ang ating takot sa katapangan. Nagsisimula ang pagbabago sa loob, sa pinakamatalik na lugar ng ating pagkatao. Ito ay isang proseso na maaring maging mabagal at mapaghamong. Ngunit dito kumikilos ang Diyos ng may kapangyarihan at pagmamahal. Hindi lamang niya tayo tinatanggap kung ano tayo, ngunit gumagawa siya upang hubugin tayo, upang higit tayong maging katulad ni Jesus, ang anak na umibig sa atin hanggang sa wakas. Ang biyaya ng Diyos ay ang lakas na nagpapanatili sa atin kapag ang lahat ng bagay sa ating paligid ay tila nahuhulog. Sinasalubong tayo nito kung nasaan tayo, gaano man kalayo ang narating natin, gaano man kasira ang nararamdaman natin. Ang Diyos ay ang Diyos ng mga bagong simula, Hindi siya nagsasawa sa pagpapatawad, sa paghihintay sa atin, sa pag-abot ng kanyang kamay. Sa Ephesians 2, verses 8-10, nalaman natin na tayo ay naligtas sa pamamagitan ng biyaya, hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang walang makapagyabang. Tayo ay gawa ng Diyos, nilikha upang gumawa ng mabubuting gawa na inihanda na niya para sa atin. Kaya naman, huwag mong hayaang hadlangan ka ng takot sa paghatol o kahihiyan sa paglapit sa Diyos. Nais niyang marinig ang iyong daing, madama ang iyong pagsisisi, at tumugon ng may awa. Sa dasal na ating idarasal ngayon, ibigay mo sa Kanya ang lahat ng nasa puso mo. Ipagtapat ang iyong mga paghihirap, humingi ng lakas upang mapagtagumpayan ang mga hamon, at bigyan ng puwang para sa Kanya na gumawa sa iyong buhay. Tandaan na ang panalangin ay hindi isang magik formula, ngunit isang dialoge sa Ama na nagmamahal sa iyo ng walang kondisyon. Kapag tila mahirap ang paglalakbay, alalahanin ang mga salita ni Jesus sa Mateo 16:24-25. Kung ang sinuman ay gustong sumunod sa akin, dapat niyang itakwil ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus, at sumunod sa akin. Ang talatang ito ay isang panawagan na sumuko, upang palayain ang kontrol, pagmamataas, at huwad na seguridad, upang mahanap ang tunay na buhay kay Kristo. Ngayon, hayaan ng Diyos na baguhin ka mula sa loob palabas. Naway linisin niya ang mga lugar na nahawahan ng kasalanan, pagalingin ang mga sugat na itinago mo, at panibagong lakas. Ang buhay Kristiyano ay isang landas ng pagsuko at paglago, hindi instant na pagiging perpekto. Ang tunay na kabanalan ay nagmumula sa katapatan sa Diyos at sa ating sarili. Kung ang pagmumuni-muni na ito ay nakaantig sa iyong puso, mag-subscribe sa channel, i-like ang video, mag-iwan ng iyong komento at ibahagi ang mensaheng ito sa mga mahal mo. Ang iyong pakikilahok ay nakakatulong sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos at pagpapalakas ng ating komunidad ng pananampalataya. Magsara tayo ngayon na malalim, bukas at taos-pusong panalangin, kung saan may bibigay mo ang iyong puso sa Panginoon. Isipin ang iyong sarili na nakikipag-usap sa isang taong nakakaalam ng bawat detalye mo, na hindi nagulat sa iyong mga pagkakamali at nagmamahal sa iyo ng walang kasubali. Ito ang Diyos na ating tinutugunan ngayon. Panginoong Hesus, lumalapit ako sa iyo kung ano ako, kasama ang lahat ng aking dinadala, kasama ang aking mga pag-aalinlangan, takot, kagalakan, at kalungkutan. Dala ko ang mga bahagi ng aking sarili na nagpapagaling pa, ang mga pangarap na hindi pa natutupad, at ang mga sugat na hanggang ngayon ay sumasakit. Binubuksan ko ang aking puso sa iyo, dahil alam kong ako ay lubos na nakikita, lubos na kilala, ngunit lubos na minamahal mo. Hindi ko nais na itago ang anuman, o subukang magpakitang malakas sa iyo. Alam ko na walang maskara ang gumagana sa iyong presensya, na ang higit na nakalulugod sa iyo ay ang katapatan. Ngayon, Panginoon, pinili kong maging totoo. Hahayaan ko ang pressure na magmukhang perpekto at kukuha ako ng lakas ng loob na maging totoo. Alam mo na ang lahat, Panginoon, ang mga kaisipang pilit kong binabaliwala,
Ang mga takot ay nananahimik ako. Ang mga ugali na pilit kong tinatalo, ang pagmamataas na pilit kong itinatago. Ngunit hindi nababawasan ang pagmamahal mo sa akin. Hindi ka tumalikod sa paghamak, hindi ka umaalis sa aking tabi. Ikaw ay nananatili, ikaw ay naghihintay, at inaanyayahan mo akong dalhin ang lahat ng ito sa iyo upang iyong linisin, ibalik at i-renew. Tulungan akong huminto sa paghahanap ng pag-aproba ng mga tao at umalis sa nakakapagod na siklo na ito ng pagsisikap na tanggapin, perpekto at sapat sa mata ng mundo. Ipakita sa akin ang kawalang kabuluhan ng landas na ito at turuan akong hangarin lamang ang iyong pagsang-ayon. Mabuhay para sa iyong ngiti, iyong tinig at iyong presensya. Hindi ko na gustong mabuhay upang magmukhang banal at walang laman sa loob. Nais kong baguhin ako ng Panginoon, simula sa aking puso, kung saan walang ibang nakakakita, kung saan ikaw lamang ang makakarating. Salamat, Panginoon, dahil iniligtas ako ng iyong biyaya, hindi dahil sa aking mga gawa, kundi dahil sa iyong napakalaking pag-ibig. Ako ay gawa ng iyong mga kamay, nilikha upang magsagawa ng mabubuting gawa na inihanda mo para sa akin. Nagpapasalamat ako sa iyo na kahit ako ay nasa malayo, ikaw ay lumapit, kahit na ako ay nawala, natagpuan mo ako, kahit na tinanggihan kita, ibinigay mo ang iyong buhay upang ako ay mabuhay. Salamat sa krus, sa biyayang sumasaklaw sa bawat pagkakamali, sa bawat kabiguan, sa bawat bahagi ko na nangangailangan pa ng kagalingan. Sa isang mapagpakumbabang puso at isang mataas na espiritu, ako ay yuyuko sa iyo. Hugasan mo ako, Panginoon, dalisayin mo ang mga lugar kung saan nahawakan ang pagmamataas. Liwanagin mo ang mga anino na takot kong harapin. Wasakin ang mga huwad na imahe na aking itinayo at, sa kanilang lugar, bumuo ng isang bagay na totoo sa loob ko. Nais kong lumakad na kasama mo, upang mamuhay ng isang buhay na sumasalamin sa iyong puso, isang buhay na buo, hindi nahahati. Bigyan mo ako ng lakas upang labanan ang kasalanan, upang hanapin ang kabanalan hindi para sa kung ano ang madali, ngunit para sa kung ano ang tama sa iyong mga mata. Bigyan mo ako ng lakas ng loob na ipagtapat ang aking mga kahinaan, humingi ng tulong, iwanan ang mga maskara at simulan ang proseso ng pagpapagaling. At kapag mahirap ang daan, tulungan mo akong alalahanin ang iyong mga salita sa Mateo 16 na, kung ang sinuman ay gustong sumunod sa akin, kailangan niyang itakwil ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Gusto kong sundan ka, Jesus, hindi lamang kapag madali, ngunit kahit na ito ay nagkakahalaga sa akin. Tulungan akong bitawan ang pumipigil sa akin, ang aking kaginhawahan, ang aking kontrol, ang aking pagmamataas, ang aking imahe. Turuan mo akong isuko ang buhay ko sa bawat desisyon, sa bawat usapan, sa bawat lihim na pagpili. Dahil ang buhay na natatanggap ko bilang kapalit, ang buhay na nahanap ko kapag nawala ang sarili ko para sa iyo, ay ang tanging buhay na tunay na sulit. Ayokong humanga ng mundo, gusto kong makilala mo. Hindi ako naghahanap ng palakpakan ng tao, ngunit makalangit na pagbabago. Gaya ng sinabi mo sa Lucas 16 na, iyong inaaring ganap ang iyong sarili sa harap ng mga tao, ngunit alam ng Diyos ang puso. Ang pinahahalagahan sa mga tao ay hinahamak sa paningin ng Diyos. Kaya, Panginoon, saliksikin mo ang aking puso. Pumunta sa ilalim ng ibabaw, alisan ng balat ang mga layer, ipakita sa akin kung ano ang totoo at kung ano ang peke. At sa pamamagitan ng iyong espiritu, pagalingin ang nasira, ibalik ang nasira, bigyan ng bagong buhay ang tuyo at malami. Hindi ko gusto ang pagpasa ng pag-apruba, gusto ko ng walang hanggang katotohanan. Gawin mo akong isang taong may malalim, may pagkatao, na lumalakad ng may pagpapakumbaba, nagsasalita ng may pagmamahal, at nabubuhay sa kapangyarihan ng Espiritu. Salamat, Panginoon, sa iyong pasensya sa akin, sa paglakad sa tabi ko sa bawat pagkatisod, bawat paghihirap, bawat mabagal na hakbang pasulong. Salamat sa hindi mo nakalimutan kung sino ako sa iyo. Kaya ngayon, ibinibigay ko sa iyo ang aking puso, ang aking buhay. Hubugin mo ako, dalisayin mo ako, baguhin mo ako para sa kaluwalhatian ng iyong banal na pangalan. Nais kitang masalamin, magmahal gaya ng iyong pag-ibig, lumakad habang naglalakad ka, maglingkod gaya ng paglilingkod mo. Salamat, Jesus, sa pagtawag mo sa akin sa mas malalim na buhay. Sa iyong mahal at banal na pangalan ay nananalangin ako. Amen. Kung ang panalangin ito ay nakaantig sa iyong puso, isulat ang Amen sa mga komento bilang tanda ng pananampalataya. Naway ang lahat ng mga biyayang nabanggit ay sa iyong buhay. At kung kailangan mo ng isang espesyal na panalangin, iwanan ang iyong kahilingan sa mga komento. Karangalan naming ipagdasal ka. Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaan ng ating Panginoong Hesukristo ngayon at magpakailanman.